Good morning mga ka-okay, isang mapagpalang umaga, lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati kahit medyo makulimlim partner sa labas. Muli isang magandang umaga and welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo yan, hatid sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Police Gapo. And today is October 9, 2025, araw po ng Huwebes at nasa ikalawang linggo na po tayo sa buwan ng Oktubre. At kami nga ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-okay dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. ay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. at ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie Claraval. Kaakibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at mga media partners upang mapaabot sa ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula September 29 to October 5 taong kasalukuyan na ating previous week. Sa kabuuan mga ka-okay, meron tayong 11 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director mula sa Manhunt Charlie at Anti-Illegal Drug Operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 8 drug personality arrested mula sa matagumpay na isinagawang 6 anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpiska po tayo ng estimated 9 grams ng shabu at 527 estimated grams ng marijuana na may kabuang standard drug price na 66,136.80 pesos. Kaugnay dito sa unang mga araw ng Oktubre, 3 magkakahiwalay na operasyon laban sa iligal na droga ang matagumpay na isinagawa ng Olongapo City Police Office na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na individual na pawang nasa listahan ng Street Level Individual o SLI. Ang unang operasyon ay sinagawa ng Police Station 3 sa Barangay New Asinan na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang lalaki at pagkakakumpiska ng 4 na sachet ng shabu na may kabuang bigat na 0.391 gramo at standard drug price na 2,658 pesos and 80 centavos. At base naman sa ulat ng Police Station 4 ay noong October 3, 2025 nagsagawa ng anti-illegal drug operation ang Police Station 4 sa Barangay New Cabalan, Olongapo City na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang lalaki na nasa listahan ng street level individual. Nakumpiska mula sa kanya ang 3 sachet ng shabu na may kabuoang bigat na 0.68 grams at standard drug price na 4,624 pesos. Pati na ang 200 peso na marked money. At noong October 2, 2025 naman ay nagsagawa ng bypass operation ng City Police Drug Enforcement Unit sa pakikipagtulungan ng Police Station 1 sa Barangay Calaklan, Olongapo City. At naaresto ang 2 lalaki kapwa nasa SLI list at nakumpiska ang 4 na sachet ng shabu na may kabuang bigat na 4.079 grams at standard drug price na 27,732 pesos and 20 centavos. Ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kanilang operating units para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaso sa paglabag sa RA 9165. At ayon kay Police Colonel Claraval, ang sunod-sunod na operasyon ay
patunay ng patuloy nating dedikasyon na sugpuin ang iligal na droga sa bawat sulok ng Olongapo. Hindi ito titigil sa pag-aresto, ito ay laban para sa kinabukasan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, 3 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na isinagawang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Naarestong individual sa bisa ng warrant of arrest para sa iba't ibang kaso, kasama ang top 9 most wanted sa Olongapo, timbog ng Pulis Gapo. Noong October 1, 2025, matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng tracker team ng Police Station 1 at ng City Intelligence Unit ng Olongapo City Police Office ang top 9 most wanted person sa antas ng lungsod. Kinilala ang na-arresting suspect na nakatira sa Samar Street, Barangay Barreto, Olongapo City. At siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ni Honorable Melanie Faye Vitadili, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 97, Olongapo City, noong September 8, 2025. Ang warrant ay kaugnay ng kasong carnapping sa ilalim ng Section 3 ng Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na may itinakdang piyansa na 300,000 pesos. At matapos nga ang pag-aresto, dinala ang suspect sa Police Station 1 para sa kaukulang dokumentasyon at pansamantalang kustodiya. Siya ay nakatakdang ipresenta sa korte na may jurisdiksyon sa kanyang kaso. Isang magkatuwang na operasyon naman, matagumpay na naaresto ng tauhan ng Police Station 1 ng Olongapo City Police Office kasama ang City Mobile Force Company at City Intelligence Unit ang isang individual na kinilalang si alias Box na wanted sa kasong pagnanakaw. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inisyu ni Honorable Sabrina Facobo Samonte, Presiding Judge ng Municipal Trial Court in Cities, Branch 5, Olongapo City, noong October 9 taong kasalukuyan na may itinakdang piyansa na 10,000 pesos. Ang naarestong suspect ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Police Station 1 para sa kaukulang dokumentasyon at ihaharap sa korte sa paglabas ng warrant para sa nararapat na disposisyon. Manatili po nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko at kami po ay magbabalik sa loob lamang ng ilang paalala. Balita Pulis Gapo. At tayo po ay muling nagbabalik dito lamang sa Balitang Pulis Gapo sa 97.5 DWOK FM. At para naman sa karagdagang balita, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Northern Leyte Provincial Field Unit, katuwang ang City Investigation and Detection Management Unit at Police Station 1 ng Olongapo City Police Office. Ang isang most wanted person na kabilang sa regional level rank 6, city level rank 2 at station level rank 1 ng Olongapo City. Ang operasyon ay sinagawa noong October 1, 2025 sa Barangay Zone 1, Poblacion Mayorga, Leyte, na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect, isang construction worker at residente ng Upper Civil 2, Barangay Isbahak-Bahak, Olongapo City. Ang pagkakaaresto ay sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266A, Paragraph 1 kaugnay ng Article 266B ng Revised Penal Code na inisyu noong January 26, 2023 ni Honorable Gemma Teresa B. Hilario Logroño, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 12, 3rd Judicial Region, Olongapo City, na walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong akusado ay kasalukuyan nasa custodial facility ng Police Station 1, Olongapo City para sa kaukulang dokumentasyon at ihaharap sa korte na naglabas ng nasabing warrant. Ang Police Station 1 naman ay nagsagawa ng oplang bakal na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang armadong lalaki. Noong October 3 taong kasalukuyan, bandang alas 11:40 ng gabi, naaresto ng mga tauhan ng Police Station 1 Olongapo City Police Office, katuwang ang Barangay Peacekeeping Action Team ng Barangay West Bahak-Bahak, ang isang lalaki dahil sa paglabag sa BP6 o illegal possession of deadly weapon sa Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City. Kinilala ang suspect na residente ng Upper Apitong, Old Cabalan, Olongapo City. Batay po sa investigasyon, habang nagsasagawa ng oplang bakal ang ating mga kapulisan, napansin ng miyembro ng DPAT
ang isang patalim na nakasuksok sa bewang ng sospek. Agad nilang pinagbigay alam sa ating mga kapulisan na nagresulta sa pagkakakumpiska ng isang kutsilyo na may haba ng 9.5 inches. Kasama na ang hawakan. Dinala po sa Police Station 1 ng sospek at ang kanilang na-confiscate na evidence para sa kaukulang investigasyon. Kasalukuyan pong nakapiit ang suspect sa Police Station 1 Custodial Facility habang inihahanda ang kasong violation of BP6 para isumite sa Olongapo City Prosecutor's Office. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa pamahalaang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN o Barangay Information Network. Para sa ating information operations at community engagements, pinapaabot ng aming City Director Police Colonel Clara Val ang taus-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karatig lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. At ang ilang activity ng Olongapo City Police Office sa buong lungsod. Bilang bahagi po ng Making Rebirth Possible na programa po ng ating local government, isinagawa po ang scuba basurero at artificial reef deployment sa Driftwood Beach Resort, Barangay Barreto noong October 7 taong kasalukuyan. Dumalo at lumahok sa naturang activity ang tauhan ng Olongapo City Police Office sa pangunguna po ng ating City Director Police Colonel Richie Claraval bilang suporta sa patuloy na advokasya ng lungsod para sa pangangalaga ng kalikasan at rehabilitasyon ng marine ecosystem. Ang gawaing ito ay patunay ng kooperasyon ng kapulisan at komunidad tungo sa isang malinis, ligtas at masaganang karagatan para sa mga susunod na henerasyon. Pinangunahan naman po ng Olongapo Solar Power Project ang isang tree planting activity noong October 7, bandang alas 7 ng umaga na ginawa po sa sitio Mampueng, Barangay Old Cabalan, Olongapo City. Aktibo pong lumahok sa nasabing gawain ng mga tauhan ng Olongapo City Police Office, Force Multipliers, Advocacy Support Group at mga residente mula sa Barangay Santa Rita at Old Cabalan na nagkaisa sa layunin ng pangangalaga ng ating kalikasan. At partner, nagsagawa naman ng joint outreach activity ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office na pinangunahan ng lahat ng police station sa Iram 2 Elementary School, Sitio Mambueng, Olongapo City. At bilang bahagi nga ng programa, nagsagawa sila ng information drive para turuan ang mga mag-aaral sa iba't ibang crime prevention awareness. Kaugnay din dyan, partner, isinagawa ng iba't ibang police station ng Olongapo City Police Office ang programang Hot Meals on Wheels sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Olongapo. Layunin po ng programa na patatagin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad, ipakita ang tunay na serbisyo ng PNP sa pamamagitan ng pagbabahagi ng libreng mainit na pagkain sa mga miyembro ng komunidad. Ang initiative po na ito ay patunay sa pangako ng Olongapo City Police Office na maglingkod hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi maging sa pagpapakita ng malasakit, pagkalinga at dedikasyon sa ating mamamayan. Dito partner, medyo nakaka-excite tong susunod natin. Pulis ka po na mayagpag sa Pro 3 UPER Rankings. Kinilala ang Olongapo City Police Office bilang top 1 City Police Office sa buong Region 3, habang ang Police Station 1 naman ay tinanghal na top 1 City Police Station sa Police Regional Office 3 Unit Performance Evaluation Rating para sa buwan ng September 2025. At ang natatanging parangal na ito ay patunay ng dedikasyon, disiplina at pagkakaisa ng bawat tauhan ng OPPO sa ilalim at syempre na pamumuno ng aming napaka-aktibong City Director na si Police Colonel Richie R. Claraval, na higit pang pinagtibay na walang sawang suporta ng lokal na pamahalaan ng Olongapo, komunidad, mga advocacy support groups at mga stakeholders. At sa pagpapatuloy, partner, dumako naman tayo sa pamamigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang mga kapaki-pakinabang. Pero bago nga dyan, ay nais din muna natin magbigay ng kaalaman ng ating mga manunood at tagapakinig ng patungkol sa terorismo.
Sa ating mga tagapakinig, meron po tayong Republic Act No. 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Ito ay isang batas na layuning pigilan, sugpuin at parusahan ang mga gawaing may kaugnayan sa terorismo sa Pilipinas. Layunin itong pigilan at labanan ng anumang gawain na nagdudulot ng takot, karahasan at pagkasira ng ari-arian o buhay ng mga mamamayan at protektahan ng bansa laban sa mga grupong may layuning pabagsakin ng pamahalaan o maghasik ng kaguluhan. At ang sino mang magpatunay na sangkot sa gawaing terorismo ay maaaring makulong habang buhay. Ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay hindi laban sa ordinaryong mamamayan. At ito ay para sa proteksyon ng publiko laban sa mga banta ng karahasan at terorismo. Kaya naman ang lahat ay hinihikayat na makipagtulungan sa Philippine National Police or Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng tamang pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad. At maaaring tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Kaya yan partner, meron tayong lalo na to gusto nating i-empower yung ating mga student, lalo na yung mga college student natin. Kasi dyan po nauuso na may mga pumupunta, may mga nakikipagkaibigan na ang layunin po ay hikayatin ang ating mga estudyante. Alam naman po natin na ang ating mga estudyante talagang ideal ang kanilang mga vision. So minsan nagagamit po yon sa disadvantage kasi may mga nagtitake advantage ng kanilang advocacy para pa ayusin yung ating lipunan. So ang nangyayari po, naglalahatag po sila ng mga problema ng gobyerno at hinihikayat po sila na gumawa ng mga activity laban dito. Marami po tayong mga pwedeng gawin para makatulong para masumpaunlad ang ating government, ang ating mga buhay, pero hindi po natin kailangang magresulta sa kung saan mas mapapahamak po yung ating mga kababayan. So kung meron po kayong mga kakilala o meron man po kayong mga kaibigan o nakikipagkaibigan na hinihikayat po tayong gumawa ng mga activity laban sa government, pag-isipan po muna natin sana ng maigi nang sa ganun po hindi naman ma-compromise yung ating mga estudyante. Yes, partner, nagsisimula ngayon kadalasan sa mga pagiging aktivista. Yung parang syempre yung mga problema ng bansa yung idudulog sa kanila para magalit ang mga kabataan natin sa gobyerno. Kaya naman po yung mga kapulisan natin, partner, ay patuloy na umiikot sa ating mga paaralan, sa mga barangay para sa KATA o yung tinatawag na Community Anti-Terrorism Awareness Campaign. Kasi nga ayaw naman natin na malagay sa alanganin mismo yung mga estudyante natin. Yes, partner. At dahil dyan, muli pong magbabalik ang Balitang Politika po maya-maya lang pagkatapos po ng ilang paalala. Balitang Politika po. Mga ka-okay, welcome po muli dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa ating pagpapatuloy mga ka-okay ay narito ang mga paalala laban sa sexual abuse. Ayan mga ka-okay, turuan po natin ang mga bata sa tamang kaalaman ng kanilang mga katawan, lalo-lalo na po sa mga magulang o guardian na laging kasama ng ating mga kabataan. Ipaliwanag po natin sa ating mga anak, sa ating mga bata na nakakasama ang konsepto po ng private parts. Ang mga bahagi po ng katawan na hindi dapat hinahawakan ng iba. Gamitin po ang tamang pangalan ng mga bahagi ng katawan para po sa malinaw na pag-unawa ng ating mga kabataan. Isa pa dyan, partner, ituro din sana natin yung tama at yung mga safe and unsafe touch. Maganda pong malaman ng ating mga kabataan kung ano po yung ibig sabihin o konsepto ng safe and unsafe touch. Nang sa ganun po, madali po nilang masasabi sa atin kung nakakaramdam po sila ng mga unsafe touch na ginagawa ng mas nakatatanda sa kanila. Pangatlo, partner, makinig at maniwala sa bata o biktima. Kapag may nagsabi ng karanasan tungkol sa pang-aabuso, ay huwag baliwalain, makinig ng maayos, huwag husgahan at agad na ipagbigay alam sa otoridad. Ayan nakapartner maganda rin na mabantayan po yung mga online activities ng ating mga kabataan. Alam po natin kung gaano ka-present ang ating mga kabataan sa online activities nila. Kung hindi po talaga natin, actually ang advice nga dyan is limitahan po natin. Pero kung sa palagay po ninyo talagang hindi minsan hindi nababantayan or hindi nalilimit
yung online activities ng ating mga kabataan, maganda pong mabantayan, ma-restrict po yung mga dapat na mga sites na hindi po dapat napapanood ng ating mga kabataan. Sa panahon ngayon, dumadami po ang kaso ng online sexual exploitation. Siguraduhin po na alam ng mga bata ang panganib ng internet, lalo na po sa mga nakikipag-chat sa kanila na hindi naman nila kakilala o lalong-lalo na po alam po natin yung mga gumagamit ng mga litrato ng hindi naman talaga sila. Yes, partner. At ako nga bilang magulang na din talaga, yung cellphone po ng anak ko, nagre-research ako sa YouTube kung paano ma-restrict na hindi lalabas sa mga pinapanood niya sa Facebook, sa YouTube, yung mga sensitibong mga larawan or mga videos. Kaya kayo din po sana sa mga tagapakinig. Meron po yun. I-search lang po nila para magawa po nila sa settings ng mga kanilang mga anak, partner. Sa mga cellphones, ano? Sa mga gadget po nila. Kasi partner, nasa online world na tayo, hindi natin maiiwasan talaga yung paggamit yan. Minsan nga sa school, may exam sila. Online na din. Kaya talaga pong kailangan na nating tanggapin na nandiyan na yan. Talagang ang ano na lang po natin, ang control na lang natin is yung limitahan sila. Pati sa mga kung ano po yung napapanood nila. At isa pa, partner, alam po natin na ang mga kabataan, totoo lang, even yung mga 5, mas magagaling pa po sila na mag-search kesa sa atin. So tama, maganda yung point na nabanggit mo na ikaw mismo nagsisearch ka kung paano mo sila marirestrict. Kasi mas magagaling po sila. So dapat po nating sumabay sa kanila. Kailangan din po nating sabayan yung galing nila, lalong-lalo na po sa paggamit ng kanilang mga gadget. Yes, partner, malaking bagay talaga yan na kailangan po nating sumabay. Though mahirap, pero kailangan kung gusto talaga nating masigurado yung kaligtasan ng mga anak natin, kinakailangan po talaga yun, mga ka-okay. At syempre mga ka-okay, i-report ang anumang kaso ng pang-aabuso. Huwag pong matakot magsumbong. Maaari po kayong tumawag sa Women and Children Protection Desk ng ating mga local police station. Gamitin din po ninyo yung ating 911. Huwag po matakot na tumawag at humingi ng tulong kung kinakailangan. Partner, siguro isa dyan, dahil mga bata or tungkol nga ito sa pagsusumbong, i-remind natin yung mga magulang na wag po nilang gawing panakot ang pulis sa mga kabataan. Kasi kapag may mga ganyan ng insidente, hindi po sila makakapag-open up sa atin kasi wala po yung tiwala dahil ang nandoon po ay yung takot. Ayan, magandang nabanggit mo rin yan, partner. Ang hindi kasi minsan na-realize ng mga mas nakakatanda, tumatatak po sa subconscious mind ng ating mga kabataan yung mga sinasabi natin. So wag po nating isipin na porket biro po yan sa ating paningin, palagay po natin biro lang, yun din po yung perception o pagtanggap ng ating mga kabataan. Ang hindi po natin napapansin, nahihirapan po yung mga kapulisan natin na kunin yung loob ng mga kabataan na mga na-abuse, lalo na kapag sila po ay nasa environment kung saan po ipinapanakot po yung ating mga kapulisan. So again, kami po ay nananawagan sa mga magulang, lalong-lalo na po sa mga nakakatanda, sa may mga kabataan na nakakasama, iwasan po ang gawing panakot ang ating mga kapulisan. Yes, partner, ako dahil pulis tayo, hindi takot ang mga anak ko sa pulis. Takot sila sa security guard. Pero partner, hindi mo namang ginawang panakot ang security guard, 'di ba? Pero ganun pa man po, So mas maganda pong wag po nating gawing panakot. Kung bagkos gawin po nating pwede po nilang pagsabihan, pagsumbungan. Kasi alam naman po natin, ang ating mga professions, anuman po ang profession natin, tayo po ay naka-design na protektahan po yung mga nangangailangan, particularly po yung welfare ng ating mga kabataan. Yes, partner. At susunod pa nga dyan ay huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang inyong mga anak. Ito po mga ka-okay, nais lang din namin kayong i-remind na hindi po porket ka mag-anak natin ay talagang magkakatiwalaan na natin, lalo na kung opposite sex yan, babae yung anak mo, tapos sa chiwuhin or sa pinsang lalaki. Kasi po may mga cases po tayo na ganyan, partner. So talagang siguro dapat dito maging sigurado sila na yung pag-iiwanan nila ng mga anak nila is 100% po na mapagkakatiwalaan, partner. Actually, sa data po natin, ito ang pinakamasakit na katotohanan. Sa data po ng ating sexual abuse, lalong-lalo na po sa mga minors, ang perpetrator po nila o ang gumagawa po sa kanila ng hindi magaganda ay yung papong taong pinagkakatiwalaan ng ating mga anak. So hindi po namin sinasabi na dapat masira ang pamilya, pero dapat po maging aware tayo na hindi po talaga natin dapat ipagkatiwala, lalong-lalo na po yung ating mga anak sa kahit sino lang. I-empower po natin kahit bata po sila, i-empower po natin sila sa kanilang parts ng kanilang body, lalong-lalo na po doon sa masiselang bahagi ng kanilang katawan, at i-empower po sila na hindi nila kasalanan
kung merong mang bibiktima sa kanila para nang sa ganun po malaya po nilang masasabi agad sa atin kung ano man po yung ginagawang hindi magaganda sa kanila. Yes, partner. Alamin ang karapatan, isa pa po nating isa pong paalala, alamin ang karapatan. Ang bawat isa, babae, lalaki, bata o matanda ay may karapatang maging ligtas at respetado. Hindi po kasalanan ng ating mga kabataan kung sila po ay gagawa ng hindi maganda. Labanan po natin ang kultura ng pananahimik. Yes, partner, dyan pumapasok yung pati victim blaming, na pag yung biktima kaya lalo silang wala ng tiwalang magsabi kasi ang una dyan is pagagalitan mo tapos hindi mo paniniwalaan tapos parang sila pa yung masama na sa kanila na ngayon may nangyari hindi maganda. Kaya nga ine-empower din tayo, no? Actually, noon po sinasabi po natin na para hindi ka mabastos, huwag kang magsuot ng ganito. Ngayon po, ang gusto po nating sabihin, sa kalalakihan, regardless kung ano man po ang itsura, ano man po ang suot ng kababaihan, hindi po siya dapat bastusin. Hindi po siya dapat gawa ng hindi maganda. So, kaya ini-empower natin ang lahat, ng lalong-lalo na yung mga nabibiktima, no? Yung mga kababaihan, kabataan, na magsalita ka, huwag kang matakot, hindi mo kasalanan, kasi kailangan po nating tapusin yung pang-aabuso sa kababaihan at the same time sa mga kabataan. Gusto nating ipaliwanag do madalas kasing biktima ng sexual abuse ay kababaihan, pero hindi lang po kababaihan ang nabibiktima. Meron po mga kalalakihan, particularly sa mga batang lalaki na nabibiktima rin, kaya kailangan din po nating i-empower yung mga kabataan na lalaki. Yes, partner. At ang susunod nga dyan, sa mga may anak na teenagers, mainam na laging makipag-communicate sa kanila upang masubaybayan ang kanilang paglaki na mas nangangailangan ng gabay at gabay sa buhay teenager o adolescent stage na kung saan malaki ang ginagampanan ng mga kaibigan at impluwensya ng barkada. So, ibig sabihin, partner, kahit yung mga working parent, minsan dahil sa pagod sa trabaho, pagod sa labas o activity sa labas, nawawalan na po ng pagkakataon o panahon para kausapin yung mga anak, lalo na sa mga teenager. Hinihikayat po natin ang lahat, wag po sanang ibang tao ang i-priority. Ang i-priority po sa natin is yung welfare ng ating mga kabataan. Dahil alam po natin kapag hindi po sila malayang nakapagkwento sa atin, kukuha po sila ng ibang tao na po pwede nilang makausap. At doon po, hindi po tayo sigurado kung tama pa po ba ang finifeed nila sa ating mga anak. So maganda pong magkaroon po tayo ng maganda at bukas na communication sa ating mga kabataan. Yan, partner, medyo guilty ako dyan bilang may anak akong 3 at ang isa doon ay 12 years old na. Medyo dyan ako kulang na mabigyan sila sana ng oras tungkol sa mag-uusap kayo, kakain kayo ng sabay-sabay, makakapag-usap tungkol sa ano nangyayari sa school. Ganun kasi dapat. Kaya lang siguro dahil minsan sobrang busy na sa trabaho, pag uwi mo pagod na, or syempre minsan nag-uuwi din tayo ng trabaho sa bahay. Yan, sobrang guilty po ako na ngayon sana is gusto kong mabigyan ng panahon na tama po kasi yun kapag hindi po natin nakakausap yung mga anak natin, ibang tao na yun, tapos hindi naman natin kilala kung anong klaseng impluwensya ba yung maibibigay natin sa kanila, maibibigay ng mga kaibigan na yun sa anak. So as much as possible po, kahit gaano po tayo kabisi sa mga working parents po dyan, wag po natin kalimutang magbigay ng oras para sa ating mga anak. Yung mga simpleng kwentuhan, kumusta ka? Diba? Malaking bagay yan sa mga anak natin. Kumusta ang araw mo? Kumusta ang activity mo sa buong araw? Diba? At least nakapagkwento sila. Nabigyan po natin sila ng panahon. Kaya make sure, parang kailangan natin bawasan yung trabaho mo ba? Dahil ba sinasabi mong guilty ka dyan? Ako ba ang sinisigil mo? Anyways, gusto po nating paalalahanan yung ating mga tagapakinig pagdating po dyan. Yes, partner. At dadako naman po tayo sa ating susunod na safety tips kung paano naman makakaiwas ang kabataan sa pagsali sa mga gang. Siyempre, una po dyan ay palakasin ang ugnayan ng pamilya. So, bumabalik tayo ng partner, no? Bigyan sila ng sapat na oras, ugaliing makipag-usap at kumustahin sila araw-araw, maging bukas na tagapakinig upang hindi sila maghanap ng atensyon sa maling barkada. So, yun pa rin yung paulit-ulit natin sinasabi kanina, napakahalaga po ng oras. Kasi po ganito, partner, habang bata pa sila, kasi kapag lumaki na yan, wala na yan. Alam mo yun, hindi mo na sila mayayayang kumain sa labas, hindi mo na sila mayayayang makipagkwentuhan sa'yo kasi iba na yung mundo nila. So, kailangan as early as now, simulan na natin. Isa po akong patotoo dyan since malalaki na po ang anak ko. So, totoo po yun, pag lumipas na po ang panahon, talaga pong hindi mo na maibabalik yan. So, habang nakakasama pa po ninyo ang kabataan, ang inyong mga anak, make
use of it, talaga pong talagang samantalahin. Dahil kapag nagkaroon na po sila ng ibang world o ibang mundo kasama ang ibang tao, talaga pong kailangan na nila ng social life at hindi mo na talaga maibabalik yon. So bago pang hinayangan, bago sabihin ang sayang, sana pala, i-maximize na po natin ngayon. Partner, i-maximize mo na yan. Partner, pag medyo usapang anak, usapang pamilya, medyo emotional talaga. Nagigilty, Ayan. Siyempre, partner, isa pa pong reminder, hikayatin natin ang mag-aaral sa magagandang gawain, bantayan ang kanilang mga performance sa school. Diyan mo rin mapapansin, since kilala mo kapag meron kang maganda o bukas na communication sa iyong anak, makikita mo kasi kung nagbabago na Etong dating active sa school, makikita mo yung mga school performance bumababa o meron ba siyang iba ng ginagawa. So kailangan po nating i-monitor yon. Suportahan ang kanilang mga pangarap at interest gaya ng sports, arts at iba pang extracurricular activities. Yes, partner. At bukod pa dyan, piliin ang tamang kaibigan. Kilalanin ang kanilang mga barkada at pamilya ng mga ito. Turuan silang huwag madaling sumama sa mga hindi nila lubusang kakilala. Ikaw ba, partner, kakilala mo lahat ng kaibigan ng iyong mga anak? Ngayon, katulad nga nabagit mo kanina, may mga guilty parts ka, noon din, kasi dumaan din ako sa mga pagkakataong talagang nagigilty rin ako. Pero, importante talaga, nakilala. Ngayon, at least natutuwa ako kasi medyo bukas. Kasi kaya talagang maganda na bukas ang komunikasyon sa ating mga anak. Isa pang paalala, turuan po natin silang tumanggi. Hindi po nila kailangang mag-guilty every time na magsisay no sila. Importante po na marunong pong tumanggi ang ating mga kabataan. Bigyan natin ng tamang kaalaman kung paano sila magsasabi ng hindi, lalo na sa mga alok na sumama sa gang o mga masasamang gawain. Ituro po ang kahalagahan ng tamang pagpapasya at pagkakaroon ng sariling paninindigan. Bantayan din natin mga partner ang paggamit ng social media. Maging maingat po sa online groups na maaaring mag-anyaya sa ating mga kabataan. Ipaalala ang tamang paggamit ng internet at mga panganib sa maling impluensya ng ating online world. At partner, ilayo din natin sila sa bisyo at maling gawain katulad nga ng nasabi natin kanina. At ang panghuli, partner, ay makipag-ugnayan sa komunidad at pulisya. Makilahok sa mga programang pangkabataan ng barangay at kapulisan. I-report agad kung may napapansing recruitment o gang-related activities sa inyong lugar. Ayan, partner, magbibigay lang tayo ng paalala sa ating mga magulang. Para sa ating mga magulang, ang pinakamahalagang yaman natin ay ang ating mga anak. Sa kabila ng hirap ng buhay at abala sa trabaho, tandaan nating higit na kailangan nila ang ating presensya at paggabay. Ang simpleng pakikinig, pakikipag-usap at pag-aaruga ay sapat na upang maramdaman nilang mahalaga sila at hindi na kailangang humanap ng maling pagkakakilanlan sa lansangan. At para sa mga kabataan, hindi kan nagiging matatag sa pagsali ng anumang gang. Mas magiging malakas ka kapag natututo kang tumanggi sa mga tukso at maling impluensya. Huwag mong hayaang sirain ng maling barkada ang iyong pangarap. Lagi mong alalahanin, may pamilya at komunidad na nagmamahal sa iyo at naniniwala sa iyong kakayanan. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. At laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. At ako po ang inyong Police Gapo, Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer. Muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie Claraval, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire. Sir Andrew, thank you po for giving us the valuable opportunity na ma-amplify po ang Police Gapo accomplishment report and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta upang itaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa ating mga programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang yan sa Balitang Police Gapo.